Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin sa aralin 39 ang karakter ng mga Pilipino. Kapaloob sa aralin ito, ang kalakasan at kahinaan ng mga Pilipino. Unahin natin dito ang kalakasan ng mga Pilipino. Una sa kalakasan ng mga Pilipino ay ang pakikipagkapwa-tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay ang pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Ginagalang natin ang dignidad ng iba. Halimbawa, sa panahon ng kalamidad, sa simpleng pagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ay nakakatulong na tayo sa ating kapwa. Pangalawang kalakasan ng mga Pilipino ay ang pagkamakapamilya. Ang mga Pilipino ay likas na magpagmahal sa kanilang pamilya. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na mas marami extended family dito sa Pilipinas. Hindi lang ama't ina, anak ang nakatira dito, pati na ang kanilang mga kamag-anak, pinsan, lolo at lola. Napapakita natin ang pagmamahal sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, sa pagdamay natin sa kanila tuwing may problema, at higit sa lahat, sa pagsasakripisyo natin para lang sa ating pamilya. Ang pangatlong kalakasan ng Pilipino ay ang pagkamasayahin at palatawa. Ang mga Pilipino ay positibo at maliwanag ang pagtingin sa buhay. Ang halimbawa dito sa pagkamasayahin at palatawa ng Pilipino ay ang sa panahon ng kalamidad. Yung kita mo naman sa mga video na lubog na nga sila sa baha, pagkatapos kumakaway pa sila sa camera. Parang ang mga pagsubok, ginagawa ng nilang biro, hindi nila ito sinuseryoso. Ang pang-apat na kalakasan ng mga Pilipino ay ang madaling makibagay at malikhain. Ang mga Pilipino ay malikhain dahil sa mga mainam na bagay, nakakagawa sila ng mga bagay na mas mabibigyan nila ng importansya at nakikinabangan nila ito. Ang mga Pilipino ay madaling makibagay. Katulad, halimbawa dito, yung mga OFW na sa ibang bansa. Nakakaangkop sila sa mga tao doon. Madali silang makapaghanap ng mga kaibigan, madali silang makapag-communicate sa mga tao sa ibang bansa. Ang panglimang kalakasan ng mga Pilipino ay ang pagiging masipag at matyaga. Ang mga Pilipino ay likas na masipag at matyaga dahil gusto nilang maangat ang kanilang pamumuhay, gusto nilang makamit yung mga kailangan nila upang matustusan nila yung mga pangangailangan ng pamilya nila. Halimbawa dito, yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ginagawa nila, nagsisipag sila, nagtsatsaga para mayroong ipadala dito sa Pilipinas upang matustusan nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang isa pang halimbawa nito yung sa pag-aaral. Sa pag-aaral dahil kailangan mo ng sipag at tiyaga para makapagtapos. At dahil dun, makakamit mo ang mga mithiin dahil sa iyong sipag at tiyaga na ginugugol mo sa pag-aaral. Ang pang-anim sa kalakasan ng mga Pilipino ay ang pananampalataya at pagkarelihiyoso. Ang pananampalataya, ang kakabit na salita nito ay bahala na. Kunwari, pag nananalangin sila sa Diyos, nagsasabi sila na bahala na, kayo na po ang bahala, at gabayan nyo kami, parang ganun. Pero pag likas naman kasi sa mga Pilipino na ang pagkarelihiyoso, sa sobrang pananalig sa Diyos, lahat na lang inaasa sa Diyos. Kaya parang nagpapakita din ito ng pagkapalaasan ng mga Pilipino. Pero positibo ito dahil ginagawa nila itong positibo sa paraan na sa kalamidad, sa suliranin, humihingi sila ng lakas ng loob at kapanatagan ng isip sa Diyos.
Ang pangpitong kalakasan ng mga Pilipino ay ang kakayahang mabuhay. Ang mga Pilipino ay may kakayaang makapagtiis at makaraos sa buhay sa gitna ng kahirapan. For example, yung mga pulubi sa daan. Sa daan. Nakakaraos sila sa kabila ng kahirapan dahil sa mga masisipag nilang mga magulang. Nakaugat din ito sa mga kalakasan ng mga Pilipino sa nauna kong nabanggit. Kabilang na dito ang madaling makibagay, ang pagiging positibo, at ang pagkarelihiyoso ng mga Pilipino. Pagkatapos nating matalakay ang mga kalakasan ng mga Pilipino, dumako naman tayo sa kahinaan ng mga Pilipino. Una sa mga kahinaan ng Pilipino ay ang masyadong personal. Ang mga Pilipino ay masyadong personal dahil sa mga puna at papuri na natatanggap nila galing sa ibang tao. Ang pagiging personal din ay nagiging resulta or naging daan sa mga katiwalian at pagsusuhol sa lipunan ng mga Pilipino. Ang pangalawa naman sa kahinaan ng mga Pilipino ay ang labis na makapamilya. Ang pagmamahal sa pamilya ay kalakasan ng mga Pilipino. Pero ito ay nagiging negatibo dahil sa sobrang pagmamalasakit ng pamilya Ang pangatlo naman sa kahinaan ng mga Pilipino ay ang kulang sa disiplina. Kulang sa disiplina ang mga Pilipino dahil alam na nilang bawal tumawid sa kalsada, tatawid pa din. Alam na nilang may basurahan sa tabi, di pa din sila nagtatapon sa tamang tapunan ng basura. Ang mga Pilipino kasi mahilig lumabag sa batas. Kumbaga, masarap yung bawal. Ang pang-apat na kahinaan ng Pilipino ay ang palaasa at pagwawalang bahala. Ang likas sa mga Pilipino ang pagwawalang bahala. Kunwari, naghalal sila ng isang presidente sa silid-aralan. Inaasa lahat nila ito sa presidente. Inaasa nila lahat ng gawain, lahat ng mga dapat naman talaga hindi sa presidente inaasa. Sa presidente natin inaasa dahil alam natin sigurado tayo na may patutunguhan ang mga ginagawa natin. Ang panglima sa kahinaan ng mga Pilipino ay ang isipang kolokyal. Tayong mga Pilipino, mas tinatangkilik pa natin yung mga gawa sa ibang bansa. Ayaw nila ng mga gawa sa Pilipinas. Mas tinatangkilik pa nila yung mga produktong galing sa ibang bansa. Ang pang-anim na kahinaan ng mga Pilipino ay ang kanya-kanya syndrome. Kanya-kanya syndrome dahil pag may umaangat na isa, hinahatak naman ng isa pababa ito. Hindi nila hinahayaang mas may aangat pa sa kanila. Gusto nila, sila ang aangat. Ang pangpitong kahinaan ng mga Pilipino ay ang walang kahalagahan at pagsusuri sa suliranin. Halimbawa, ang mga Pilipino ay gawin nila na gawing biro ang mga seryosong problema. Hindi nila sinusuri at pinag-aaralan ang mga suliranin. Hindi nila tinatalakay kung ano ang maging posibleng epekto o resulta ng mga suliranin na kanilang nararanasan. Isinasaad sa ulat na ito na ang ugat ng mga katangian ng mga Pilipino. Una, kapaligirang pantahanan, tulad ng paraan ng pagpapalaki sa bata. Pangalawa, kapaligirang panlipunan. Pangatlo, kultura at wika. Pang-apat, kasaysayang kolokyal. Panglima,
Panglima ay ang sistema ng edukasyon. Pang-anim ay ang kapaligirang ekonomiya. Pang-pito ay ang kalagayang panpolitika, kung saan ang kapangyarihan ay nasa mayayaman. Pang-walo ay ang media. Pang-siyam ay ang pinuno o modelo. At ang pang-sampo ay ang relihiyon. Batay sa katangian ng mga Pilipino, naghanay ang task force ng mungkahing layunin para sa pagbabago. Ang paglinang sa Pilipino ay may damdaming makabayan, integridad at pananagutan, magpapahalaga at pagsusuri sa sarili, paghahangad ng kabutihan sa lahat, at disiplina at pagsisikap sa trabaho.